Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na tatalakayin natin ang dalawang importanteng balita ngayon, ang posibleng scrap ng export restriction sa defense equipment ng Japan at kung bakit malaking benepisyo ito para sa depensa ng Philippines, at saka ang muling pag-init ng alitan sa border ng Thailand at Cambodia. Ano ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito? At bakit dapat tayong makinig? Tara, simulan na natin. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang unang balita, ang malaking pagbabago sa defense export rules ng Japan. Ano ba ang umiiral na patakaran? Noong 2014, naglabas ang Japan ng operational guidelines na nagsasabing maaari lang sila mag-export ng finished defense products kung ito ay nasa 5 specific categories: rescue, transport, vigilance, surveillance, at minesweeping. Ibig sabihin, limitado ang mga armas at kagamitan na pwede nilang ipadala sa ibang bansa. Isa sa mga nakinabang dito ang Pilipinas, dahil sa ilalim ng rule na ito, nakakuha tayo ng surveillance radar system mula sa Japan. Ano ang planong bagong policy? Ngayon, pinag-uusapan ng Japanese government at ruling parties na tuluyang alisin ang 5 kategoryang ito. Kapag natuloy ito, papayagan na ang export ng mas malawak na klase ng defense equipment, kabilang ang mga high lethality systems tulad ng missiles, warships, at iba pang major assets. Ang desisyong ito ay maaaring ipatupad ng kanilang National Security Council, at hindi na kailangan pa ng approval ng buong cabinet o parliament. Dahil dito, posibleng mas mabilis maipatupad ang pagbabago. Bakit nila ito ginagawa? May dalawang pangunahing dahilan, para palakasin ang defense cooperation with allies and like-minded nations. Sa harap ng lumalaking tensyon sa Indo-Pacific, gusto nilang maging mas aktibo sa seguridad ng rehiyon. Para i-boost ang Japan's defense industry. Dahil limitado ang export, hirap ang local defense companies na lumago. Sa pag-alis ng restrictions, magkakaroon sila ng mas malaking merkado at mas maraming partners. Malaki ang maaaring maging epekto nito sa Pilipinas, lalo na sa ating modernization program. Kapag natuloy, mas magiging accessible sa atin ang advanced Japanese defense equipment. Hindi lang surveillance systems ang pwedeng makuha natin, posible ring mag-open ang oportunidad para sa patrol vessels, missile systems, o air defense assets. Tataas ang interoperability natin sa Japan, lalo na sa maritime domain awareness at coastal defense. Mas lalaki ang strategic value ng Japan-Philippines defense cooperation. Sa panahon na patuloy ang harassment sa West Philippine Sea, malaking bagay na may option tayong makakuha ng high-end equipment mula sa isang trusted ally. Pero may mga agam-agam at kritisismo. Hindi lahat sang-ayon sa bagong direction na ito. May ilang concerns. Pacifist identity ng Japan. Matagal nang kilala ang Japan bilang bansang may commitment sa kapayapaan. Ang pagluwag sa defense export rules ay nakikita ng ilan na paglayo sa kanilang post-World War II pacifist principles. Risk ng pag-escalate ng mga conflict. May pangamba na baka makabili ng Japanese lethal weapons ang mga bansang may internal conflict, na maaaring magpataas ng tensyon. Possibility ng arms race. Kung mas maraming bansa sa Asia ang magkakaroon ng advanced weapons, posibleng mas maging agresibo ang ilang aktor sa rehiyon. Paano nila babalansihin ito? May mga panukalang safeguard tulad ng harsher screening processes bago maaprubahan ang export. Pag-require ng cabinet approval bago payagan ng shipment. Limitasyon kung kanino pwedeng magbenta, gaya ng mga bansang may shared strategic interest. Pero kahit may safeguards, malinaw na malaking shift ito sa security landscape ng Asia. Punta naman tayo sa pangalawang balita, ang muling pag-init ng tensyon sa border ng Thailand at Cambodia. Bakit muling nag-init ang sigalot ng Thailand at Cambodia? Ano ang nangyari? Kamakailan, nagkaroon ng panibagong bakbakan sa border ng Thailand at Cambodia. Ayon sa Thai military, naglunsad sila ng airstrikes matapos umanong magpaputok ang Cambodian forces ng BM-21 rocket sa isang Thai residential area sa Buriram province. Nag-deploy ang Thailand ng F-16 fighter jets,
at tumugon din ang kanilang artillery units. Ang Thai government ay nagsabi na ang Cambodia ang unang nagpaputok, habang sinasabi naman ng Cambodian side na sila ay nag-respond lamang sa provocation. Saan nangyayari ito? Sa disputed areas ng border, kasama ang mga lugar sa Pham Dong Rak District at iba pang hindi malinaw ang demarcation. Mahigit 800 kilometro ang border ng dalawang bansa, pero marami rito ay hindi pa opisyal na naitatakda. Para maintindihan kung bakit lagi itong umiinit, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Dekada na ang lumipas mula nang unang magkaroon ng military tension sa border, karamihan dahil sa hindi pagkakasundo sa boundary lines. Noong mga early 2010s, nagkaroon na ng matinding bakbakan malapit sa Preah Vihear Temple. Noong 2025, ilang beses nag-escalate ang tensyon, may mga nasawi, may paggamit ng rockets at artillery, at may rounds ng ceasefire na paulit-ulit na nababasag. Buwan lamang ang pagitan mula sa nakaraang ceasefire bago muling sumiklab ang tensyon ngayon. Ibig sabihin, kahit may mga diplomatic engagements, hindi pa rin kumpleto ang tiwala ng magkabilang panig. Bakit mabilis nag-e-escalate? Mahabang border na hindi pa napapagkasunduan. Kahit may attempt na mag-demarcate, laging may contested claims. Heavy militarization sa parehong panig. Parehong nakapwesto ang artillery, infantry, at armored vehicles malapit sa disputed lines, kaya mabilis ang exchange of fire kapag may miscommunication. Domestic politics. Minsan nagagamit ang border conflict sa internal political messaging ng mga leader para ipakita na strong sila sa national defense. Lack of permanent mechanism for de-escalation. May ceasefire, pero wala pang long-term framework para sa dispute resolution. Impact sa mga sibilyan. Ito ang pinakamalungkot na bahagi. May mga residential areas na nadadamay sa crossfire. Libu-libong pamilya na naman ang napipilitang lumikas. Nasusugatan ang kabataan at matatanda, may mga namamatay na sibilyan. Nasisira ang infrastructure tulad ng bahay, paaralan, at poste ng kuryente. Ano ang pwedeng mangyari kung lalala pa? Maaaring magkaroon ng mas malawakang deployment ng air power at artillery. Pwedeng kumalat ang conflict sa iba pang border areas. Posibleng pasukin ng ASEAN o ibang international mediators ang sitwasyon para pigilan ang full-scale war. Maaari ring magkaroon ng refugee influx sa mga kalapit na bansa. Ano ang implikasyon para sa Pilipinas at sa rehiyon? Kung matutuloy ang pag-alis ng restrictions, tataas ang access ng Pilipinas sa high-end equipment. Mas lalaki ang posibilidad ng joint development project sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Magbabago ang power balance sa Indo-Pacific, magandang balita para sa mga bansang may shared interests, pero maaaring mag-trigger ng reaction mula sa ibang regional powers. Para sa Pilipinas at Southeast Asia, paalala ito na hindi pa rin stable ang security climate sa rehiyon. Kung lalala, maaaring kailangan ng ASEAN intervention. Maaaring makaapekto sa presyo ng bilihin, trade movement, at regional travel kung magtagal ang tensyon. Nagpapakita ito na kailangan ng mas malakas na regional conflict resolution mechanisms. Dalawang magkaibang kwento, pero parehong may malaking epekto sa regional security. Ang Japan, maaaring maging bagong major supplier ng advanced defense equipment sa Asia. Samantala, ang Thailand at Cambodia, muling nasa gitna ng tensyon na matagal nang hindi lubusang naresolba. Para sa Pilipinas, kailangan nating maging mapagmatsyag, maingat, at handang mag-adjust sa mabilis na pagbabago ng political at military landscape sa rehiyon.